Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Araw po ng Biyernes ngayon at sa araw pong ito, ang huling broadcast natin, ang Tinig ng Pag-asa sa linggong ito. Dalangin po ng aking puso na datnan kayo ng pamamahayag na ito na kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Para po sa mga taga Winnipeg ay bumuhos ang unang snow sa Winnipeg yesterday. Madulas po ang kalsada, ingat po kayo, dahan-dahan po sa pagmamaneho. At sa ating bansa, sa Pilipinas naman po ay nagbabanta ang isang malakas na bagyo. At ito po ay inaasahang babagsak sa Pilipinas sa darating na linggo. Dalangin ko po ang patuloy nawang pag-iingat ng Diyos sa inyo. Magsipaghanda po kayo at nawa ay mairaos ng bansang Pilipinas ang trahedyang ito sa kalakasan at biyayang manggagaling sa ating Panginoong Diyos. Sa araw pong ito, tayo po ay mag-aral muli ng salita ng Diyos at nasa ika-16 na chapter pa ho tayo ng Aklat ng Mga Gawa at tatalakayin po natin ang verses 11 to 15 ng Acts chapter 16. Samahan po ninyo ako at atin pong basahin ang mga talatang ito. From Troas, we put out to sea and sailed straight for Samothrace, and the next day we went on to Neapolis. From there, we traveled to Philippi, a Roman colony and leading city of that district of Macedonia. And we stayed there several days. On the Sabbath, we went outside the city gate to the river, where we expected to find a place of prayer. We sat down and began to speak to the women who had gathered there. Ano pong nangyari? One of those listening was a woman from the city of Thyatira named Lydia, a dealer in purple clothes. She was a worshiper of God. The Lord opened her heart to respond to Paul's message. When she and the members of her household were baptized, she invited us to her home. If you consider me a believer in the Lord, she said, come and stay at my house. And she persuaded us. Pagpalain nawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw pong ito ay ating pagbubulay-bulayan. Ano po ang tema ng Acts chapter 16, 11 to 15? Dito po sa mga talatang ating binasa, ating makikita yung tinatawag na God's sovereign grace in salvation. Na pagdating sa kaligtasan, totoo na ang Diyos ang siyang kumikilos. Ang main idea ng ating pag-aaral, salvation is the sovereign work of God. God opens the heart of sinners to respond to His word. Ito po ang malinaw nating makikita sa ating pag-aaral. Uulitin ko at aking tatagalugin. Sa kaligtasan, ang kapangyarihan ng Diyos ang kumikilos. At ang Diyos ang siyang nagbubukas ng puso, hindi tayo. Uulitin ko, it is the Lord who opens the heart of sinners para siya makatugon sa salita ng Diyos. Madalas nating naririnig ang katagang, buksan mo ang puso mo sa Diyos. But the question is, can we do it? Can we really try to open our hearts to the Lord? Ang malaking sagot po doon ay hindi. Walang tao na magbubukas ng puso niya sa Diyos. Bakit naman, Pastor Ruel? Sapagkat ang tao ay makasalanan. Ang sabi ng Biblia, Roma 3:10, all have sinned. No one is righteous, none, not even one. Ang linaw nun, walang matuwid, wala kahit isa. Walang humanap sa Diyos. If no one seek God, just like what happened in the Garden of Eden when they fall into sin, they hide from God. Hindi nagbabago yon.
Ang taong nagkasala sa Diyos, hindi hahanapin ang Diyos. Roma 3:11, no one seek God and no one understand. Buksan lang naman natin ang Biblia, makikita natin. Who will open his heart to God? Nobody. Kaya when it comes to salvation, tandaan ninyo, ang nagbubukas ng puso ay ang Diyos. Akala lang natin tayo. Akala lang natin tayo ang nagpatuloy sa Diyos sa ating mga puso. Pero ang linaw-linaw sa John chapter 6 verse 44, ang Ama ang nagdala sa atin sa Panginoong Jesus. Because on our own desire, we will not come. We will not go to Jesus. We will not seek Him. Ang puso ng tao ay makasalanan, hindi kailanman hahanapin ng Diyos. Kaya when it comes to being saved, and when it comes to salvation, it is always God who sought sinners. It is always God who opened the heart of sinners. Kaya kung ikay mananampalataya ngayon, magpasalamat ka. Ibigay mo sa Diyos ang lahat ng kaluwalhatian. Kung nakilala mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, sa Kanya dapat ang lahat ng glory, wala sa iyo. Bakit? Kasi ang Ama, ang Diyos, through the Holy Spirit, ang nagbukas ng puso mo para patuloyin ang Kanyang bugtong na anak. Kaya, ito yung ating pag-aaral ngayon. Patutunayan natin sa ating mga talata sa kasaysayan sa aklat ng mga gawa kung paano ang isang babae ay binuksan ng Diyos ang puso upang makilala ang tagapagligtas. So, continuation po ito ng ating pag-aaral. Naalala niyo po ba kahapon? Naglalakbay na po ang second missionary journey. Si Pablo, si Silas, kasama na po nila si Timoteo. At kung mapapansin ninyo ngayon, si Luke na siyang writer ng aklat na ito, nagkukwento siya na kasama na siya sa kasaysayan. Binabanggit na niya yung mga word na we, us, at saka yung mga pronoun na nagpapakita na kasali na siya doon sa kwento. When Paul set sail for Macedonia, kasama yung tatlo, he was obeying the vision na ipinakita sa kanya ng Diyos tungkol sa man of Macedonia. Diba po? Alam niyo, nung araw, nung ako'y bata pa, may isang himno eh. Ano ba yung pamagat nun? Dalhin ng ilaw ba yun? Tawag ng Macedonia'y napakinggan na dalhin ang ilaw. Do you remember that hymn? No? Bata pa ako, kinakanta na yun eh. There was that Macedonian call. At ito po yun, narinig yun ni Pablo through a vision na ang sabi nung Macedonian man, come to us and help us. The man in the vision are calling the apostle for help. Subalit nang dumating sila sa Macedonia, wala silang nakitang lalaki. When they arrived, they didn't find a man. They found a woman. At ang pangalan ng babae ito ay si Lydia. Mga kapatid, this small encounter in Philippi reminds us that God's plan are higher than ours. It only shows us that salvation is not the result of human effort or chance, but of God's sovereign election and grace. Samahan niyo ako at ating aralin ang mga talata. Basahin po natin ang Acts 16, beginning with verse 11 at saka verse 12. At ang unang punto na gusto kong ipakita sa inyo, God's sovereignty directs the mission. Again, this is the second missionary journey. Sino ang gumigiya ng mission na ito? Magandang paalalahanan yung mga nagmimisyon, yung mga humahayo, yung mga nangangaral.
na ang ating pong role sa misyon ng Panginoon ay ang sumunod lang. At hayaan natin ang Diyos ang siyang magtimon at ang siyang mag-guide sa lakbayin ng ating buhay. Tingnan natin ang kasaysayan ni Pablo kasama si Timoteo, si Silas, at si Lucas. Let us look at verse 11 and 12. From Troas, we put out to sea. So, nakita niyo po, si Lucas ang writer niyan, kasama na siya. We. Sabi niya, dati, they, no? Them, yan ang mga ginagamit niyang pronoun eh. Pero dito, makikita natin sa writing na ito, sa verse 11 and 12, ang sabi diyan, from Troas, we put out to sea and sailed straight for Samothrace. Kasama na nila si Lucas. And the next day, they traveled to Neapolis, and from there, we again traveled to Philippi, a Roman colony and the leading city of that district of Macedonia. And we stayed there several days. So, bilang tugon doon sa panawagan ng Macedonian man, sa vision ni Paul, they went to the district of Macedonia. Ano nangyari? So, yung missionary journey ni Paul kasama ng kanyang mga kasama was not random. It was a divinely ordered. Hindi sila basta lakbay lang ng lakbay. Ang reason kung bakit sila nasa Macedonia ngayon ay bilang tugon sa vision na nakita ni Pablo sa Acts 16:9-10. Yung ating pinag-aralan kahapon. And that is what the theologian called the Macedonian call. It reveals that God directs His servant to where His elect is. Ang Diyos ang naggagabay sa mga misyonero upang dalhin sila doon sa kung nasaan ang mga pinili ng Diyos sa kaligtasan. Kaya ito ang totoo, kapatid. Hindi aksidente kung nasaan kang lugar ngayon. Kaya ka nandyan, marahil dinala ka ng Diyos kasi meron siyang pipiliin sa lugar na yan or pinili sa lugar na yan para makatanggap ng kanyang pagliligtas. Dapat ganun natin tinitingnan ang ating buhay bilang mga mananampalataya. Minsan may nagtanong sa akin, Pastor, bakit ba ikaw kahit na lang saang umpukan, kahit saang kwentuhan, you can discuss a lot of things. Alam naman namin, malawak ang iyong pananaw sa mga usapin sa iba't ibang mga bagay, sa politika, sa kalagayan ng immigration dito sa Canada, sa negosyo, sa hanap buhay. You have a lot of insights in regards to those things. Pero bakit every time na mag-uumpukan, ang topic na gusto mo ay salita ng Diyos? Ang topic na gusto mo ay pangangaral? Lagi ay hinahamon mo yung mga kakwentuhan na mag-aral ng salita ng Diyos. Ang sagot ko lagi sa kanila ay ito. Hindi po kasi ako nasa isang particular na lugar para maging politicians, para maging economist, para maging advisor nila tungkol sa buhay. Ako po'y sugo ng Diyos parati sa larangan ng pangangaral. Bilang pastor, alam ko hindi ako dinala ng Diyos sa isang lugar nang walang dahilan. At primarily, the purpose of God for me to be there is to be an instrument of His words. Ganun po yung pananaw ko. Kaya lang, hindi naman lagi na kapag pumunta ka sa isang lugar at ganun ang topic mo, gusto nila. Obserbasyon ko rin po na may mga tao talagang ayaw makinig niyan, ayaw ng ganung topic, isa-isang nagpapaalam at umaalis. Alam niyo po mga kapatid, I am always doing my regular rounds of walking sa isang mall dito daily. Pagkakatapos naing maglakad, yung mga kaibigan doon, tatawagin ako, po kayo pastor, magkape tayo, some of them buy me coffee para maupo. And then pag nagsimula na ako magsalita, isa-isa na pong naglalayasan yung mga tao, they don't want to hear the message of the Word of God. Kaya, realidad yon. Pero sa puso ko, will that stop me from sharing the Word of God? Alam ko na kung ako man
ay nagsasalita ron at merong ayaw makinig, meron doon na pwedeng buksan ng Diyos ang puso para tanggapin ang mensahe ng pagliligtas. So like the Apostle Paul and the rest of his team, every step na ginawa nila, the sea voyage, the cities visited, shows God's providential hand leading the gospel to the right place and to the right person. Amen mga kapatid. Kaya huwag kayong magdamdam, huwag sumama ang loob, huwag kayong manghinawa na parang dahil hindi kinilala at tinanggap ang mensahe ng salita ng Diyos na dala nyo, ay ni-reject nila kayo. Hindi ganon. Tandaan ninyo na meron at merong bubuksan ang Diyos na puso para tanggapin ang mensaheng dala-dala ninyo. At laging ipaalala sa mga sarili, kapag ang tao'y nireject ang salita ng Diyos, hindi ikaw bilang mensahero ang nireject. Ang nireject ay ang Diyos mismo. At hindi mo yon pananagutan dahil wala tayong kakayahang bumago ng puso at mangumbinsi. Ang mangungumbinsi ay ang Santong Espiritu, ang Diyos din ang magbubukas ng puso para tanggapin nila ang pangaral na ebanghelyo. Kaya bilang application, when we share the gospel, we do not know whom God has chosen. But we know He has His people everywhere. May tao ang Diyos kahit sa ang lahi, kahit sa ang bansa, kahit pa sa lugar na kung saan ayaw mong pumunta, may tao dyan ang Diyos na pwede niyang tawagin sa pamamagitan ng ebanghelyong daladala mo. Ngayon, ano ang ating trabaho? Our task is to be faithful. God will direct the results. Naniniwala po ba kayo ron? Ang trabaho natin, magpahayag lang. Let God do the opening of the heart and let God, the Holy Spirit, do His job. Amen? Now, makikita po natin sa susunod na talata sa verse 13, God's word reaches His own chosen people. Ang salita ng Diyos parang palaso yan eh. Kapag itinira yan ng mangangaral, siguradong tatama at tatama yan sa tinatarget niyan. Kaya ang Bible, tandaan ninyo, will not go back in vain. The Word of God will not return in vain. Lagi po yan, ang salita ng Diyos hindi babalik ng walang kabuluhan. Dahil kung sino ang target niyan, sigurado matatamaan yan. Ano sabi sa verse 13? On the Sabbath, we went outside the city gate to the river, where we expected to find a place of prayer. We sat down and began to speak to the women who had gathered there. So, sa lugar na ito, sa Pilipos, walang sinagoga. Ang Pilipos ay isang lugar na kokonte ang mga Hudyo. So, mostly mga Gentiles ang mga tao rito, mga Greek. So, kokonte ang mga Hudyo roon. At dahil kokonte ang mga Hudyo, walang Jewish temple doon. Walang synagogue doon. Kaya, noong araw ng Sabat, sambayan ng mga Hudyo. Tama po ba? Sabado. So, sabi nila, pumunta tayo, tingnan natin kung nasa ng mga Hudyo kasi mga Jews ang target nila para mag-preach ng salita ng Diyos. At pagdating nila sa city gate, walang sinagoga. They expected to find a place of prayer. So, pero wala. So, anong ginawa nila? Sabi ni Lucas dyan, we sat down and began to speak with the women na nagtitipon by the river. Ano po? So, hindi ko alam kung ano ginagawa ng mga babae ito sa tabi ng ilog. Marahil yung iba naglalaba o yung iba nagkukwentuhan. So, may mga babae ron sa tabi ng ilog. So, ano ginawa ni Paul? Paul preached by the river.
And among the listeners by the river ay isang babae na ang sabi, worshiper of God. Tandaan niyo mga kapatid, si Lydia rito ay hindi pa mananampalataya kay Jesus. Hindi niya kilala ang Panginoong Jesus, marahil mananampalataya siya sa pananampalatayang Hudyo, Judaistic religion probably. May takot siya sa Diyos, pero sinong Diyos? Marahil ang Diyos na naituro ng kanyang relihiyon. Sabi diyan, she was a worshiper of God. Kaya dito makikita natin mga kapatid, hindi lahat ng worshiper ay ligtas. Hindi palibasa worshiper ng Diyos ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Si Lydia rito mga kapatid, sarado ang puso, hindi nauunawaan kung ano ang kanyang ginagawa, hindi naiintindihan kung sino ang Panginoong Yesus, and yet, ang sabi diyan ni Lucas, she was a worshiper of God. So anong sabi diyan? Though Lydia was religious, she was not yet regenerated. Hindi siya born again. Hindi pa siya ipinanganak na muli. So kapag hindi born again, anong kalagayan? E di patay. Pag hindi born again, anong ibig sabihin? E di alipin ng kasalanan. At ito yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo na bago magmana ng buhay na walang hanggan, kailangang ipanganak na muli. Sa John chapter 3, 3-5. So, ito ang larawan ng mundo. Si Lydia ay larawan ng bawat isang hindi pa nakakakilala sa Panginoong Yesus. At dahil siya'y relihiyoso, dumadalo sa kanyang pananampalataya at simbahan, pero hindi siya regenerated. Hindi siya born again. Ngayon ang tanong, papaano siya maboborn again? She needed the Word of God and she needed the Spirit of God. Kaya kung titingnan natin ang biblical and theological insight, hearing the gospel is the means that God uses to call His elect. Romans 10:14-17. Ang pananampalataya ay galing saan? Sa pakikinig. At pakikinig ng ano? Ng salita ng Diyos. So kung titingnan natin, take note that election, listen to this, election does not make evangelism unnecessary. It makes it effective. Evangelism makes the election makes the evangelism more effective because every time you share the word, surely it will reach God's elect. Kapag ikay nagpahayag ng mensahe at meron doon na pinili ng Diyos sa kaligtasan, may garanti yun na ang Diyos mismo ang kikilos para yung binhi ng salita ng Diyos bumuhay doon sa kanyang pinili para sa kaligtasan. Kaya if we are going to illustrate this mga kapatid, think of a key that fits only one lock. Susi. Hindi naman palibasa meron kang susi, magbubukas ang lahat ng pintuan. And that is the Word of God. That is the salvation that God is giving to the people. Hindi palibasa you have the key. That key will open every door. Ang susi ay mag-fit lang sa kung saan fit ito. And also, God's word is preached to many, but it will only open the hearts that God also prepared. Nakuha niyo mga kapatid?
Hindi ko po sinasabing sayang ang ebanghelyo dahil alam na naman ng Diyos kung sino ang ililigtas niya. Yes. Pero ang tanong, ikaw bilang mangangaral, kilala mo ba kung sino ang ililigtas ng Diyos? Yes, bilang preacher, bilang mangangaral, the Word of God is just like the key that we are giving away. But that key will only fit one door. Ibig sabihin, hindi ang salita ng Diyos ay magiging tanggap ng lahat ng tao. Ang siguradong tatanggap lang nito, yung pusong inihanda ng Diyos. And take note, ang Diyos ang siyang nagbubukas ng puso. And to illustrate that, let us go to verse 14. God's grace opens the heart. Let us look at verse 14. Ang linaw niyan. One of those listening was a woman from the city of Thyatira named Lydia, a dealer in purple clothes. She was a worshiper of God. Isa sa nakikinig ay ang babaeng si Lydia. Mangangalakal, nagbebenta ng purple clothing. At ang sabi diyan, she was a worshiper of God. Pero sa verse 13, ang sabi doon, nangaral sila at may mga babae doon na nangakaupo. At sa verse 14, ang sabi, isa sa mga nakinig ay ang babaeng si Lydia. And the Lord opened her heart to respond to Paul's message. Who opened the heart? Lydia's conversion was not Paul's persuasion. Ang pagiging mananampalataya ni Lydia hindi dahil magaling magsalita si Paul. Hindi dahil magaling magpaliwanag, pati na ang kanyang mga kasama. Ang testimony dito ni Lucas na binanggit niya sa verse 14. The Lord opened her heart to respond to Paul's message. Ito ang paulit-ulit kong sinasabi at ipinapaliwanag. Kung ikaw ay nanampalataya sa Panginoong Hesukristo, wala ni katiting na pwede kang ipagmalaki, ni kakayahang gawin mo ang bagay na yon, ang Diyos ang siyang kumilos doon. Kaya nga, biyaya ang lahat. You did not do anything. It is God who opened your heart, just like Lydia. Let us notice the subject of the sentence. The subject of the sentence, the Lord opened her heart. Ano ba ang sequence? Nag-preach si Paul. Amen? Nakinig si Lydia. Amen? Sinong nagbukas ng puso? God opened her heart. And the opening of the heart, that is regeneration. Ang pagbabago ng puso, yun ang pagiging born again. Hindi na born again si Lydia dahil nanampalataya muna siya, na born again muna siya, binuksan muna ng Diyos ang puso niya, and then comes the faith. Mahirap bang intindihin yan? Sa mga turo ng mga Arminian, kailangan ka munang manampalataya bago mabuksan ang puso mo. Paano mangyayari yun? This is what we call the doctrine of the sovereign grace. This is the doctrine of sovereign election and the doctrine of irresistible grace in action. Ano sabi ng John 6:44? No one can come to me, sabi ni Jesus, unless the Father who sent me draws him. Maliwanag pa sa sikat ng araw, Panginoong Hesus na nagsabi niyan, walang sino man makakalapit sa akin, malibang ang Ama, inakay siya patungo sa akin.
So, paano ka mananampalataya? Mananampalataya ka kung yung tao ni-regenerate muna ng Diyos. Binuhay muna ng Diyos. Binuksan muna ang puso ng tao. At iyon ay gawa ng Diyos. Kaya ang tao nagawang makalapit kay Kristo Jesus. That is the sequence. Mahalagang maintindihan to para mawala yung kayabangan sa puso ng mga mananampalataya na sila ang lumapit. Ang tanong, bakit ka nakalapit, yung iba hindi? Ibig ba sabihin, mas magaling ka kaysa dun sa iba? Hindi. Ang dahilan, dahil pinili ka ng Diyos, yung iba hindi. And that is the sovereign election of God. Yun ang katotohanan. Mula sa Genesis hanggang Book of Revelations, makikita nyo ang katuruan na ang Diyos ang pumipili according to the purpose of His will. At pag napili ka sa kaligtasan, biyaya yon. Hindi ang tao ang pumipili, ang Diyos ang pumipili. Ang linaw naman ng turo ng Panginoong Hesus, you did not choose me, I chose you. Amen? So, look at the evidence. No, puntahan pa natin Ezekiel 36:26. Ano sabi ron? I will give you a new heart. Because having the old heart, having the stony heart, having the heart of stone, having the wicked heart, no one will come to God. No one will come to Christ. So ano ang initial work? The initial work of the Holy Spirit is to change the heart of the person. Replace it with a new heart. Ang tawag doon again, regeneration. Changing the heart. Replacing the stony heart with a heart of flesh. At anong sabi ng Romans 9:16? It does not depend on human will or human exertion, but on God who has mercy. If you want to read more, basahin yun the whole chapter 9 ng Book of Romans. Bakit ang pinili ng Diyos si Jacob, hindi si Esau? Bakit nasa sinapupunan pa, dineklara na I love Jacob, I hate Esau? Ang tanong nga ni Pablo meron bang hindi matuwid sa Diyos? Siya na rin ang sumagot, wala. Ang sabi ng Diyos, I will have mercy to whom I will have mercy, and I will have compassion to whom I have compassion. May kapangyarihan ba yung kapirasong putik sa kamay ng Diyos o sa kamay ng magpapalayok? Na sabihin, bakit mo ako ginawang ganito? May kapangyarihan ba siyang magreklamo? Bakit hindi mo ako ginawang ganon? Hindi mo ako ginawang ganyan? Katulad ng putik sa kamay ng Diyos, siya ang magpapasya. Wala tayong kapangyarihan. Kaya bilang application mga kapatid, we must give thanks that God opened our hearts to. Magpasalamat tayo dahil binuhay tayo ng Diyos. Binuksan ang ating mga puso at dahil doon, nakilala natin ang kanyang bugtong na anak. We were blind, we were deaf, and we are dead in sin. Read Ephesians 2:1-5. Kayo na po magbasa. Yan ang larawan natin nung tayo'y hindi pa mga binubuksan, nung tayo'y hindi pa mga mananampalataya. Yet God called us by His Spirit. Amen? So salvation begins with God's choice and not ours. Kaya, tandaan natin, pag pinili ng Diyos, surely they will come to faith in Christ. And they will hear the Word of God. And the Word of God will open the heart of those whom God has chosen. Amen? Now, point number 4,
God's grace produces fruit. Sa verse 15, mababasa natin, when she, referring to Lydia, and the members of her household were baptized, she invited us to her home. Sabi niya, if you consider me a believer in the Lord, she said, come and stay at my house. And she persuaded us. So, fast forward na lang po yung pagkukwento rito ni Lucas eh. Hindi na po niya ikinuwento kung ano yung mga sumunod na nangyari, pero ang sabi niya, dahil si Lydia, binuksan ng kanyang puso at ang Diyos ang nagbukas nito, sumunod doon, nagpabautismo sila. Hindi lang siya, kundi ang kanyang buong sambahayan. So, ibig sabihin, nagpahayag ng pananampalataya maging ang kanyang buong sambahayan. Bakit? Kasi binuksan ng Diyos ang kanilang mga puso. And the evidence of true elections is obedience and transformation. Naalala niyo po ba si Sakeo? Mula sa itaas ng puno, tumapat si Jesus at ang sabi sa kanya, bumaba ka dyan, papunta ako sa bahay mo. At ang deklarasyon, sabi, hindi nyo ba alam? Itong man taong ito ay kabilang din sa sambahayan ni Abraham. Ano ibig sabihin? Elect din ang taong ito. And Jesus said, I will go to your house. Do you remember who Sakeo was? He was a tax collector considered to be robbers. Pero dahil nabuksan ang kanyang puso, bumaba siya sa puno, nakilala niya ang Panginoon, ano ebidensya nito? Transformation ng kanyang buhay. Si Sakeo ba ang kumilos? No. Ang Diyos ang pumunta kay Sakeo at directly he goes to the house of Zacchaeus. So, ano makikita natin dito? Si Lydia, her heart once closed, but now overflows with hospitality and service. Makikita natin, salvation leads to sanctification. Those whom God calls, He changes. Hindi pwedeng walang magiging pagbabago. Pag binuksan ng Diyos ang puso, papasok ang kanyang bugtong na anak, mababago ang buhay ng taong yaon. Kaya ang linaw ng Romans 8:29-30, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. And those He predestined, He also called, and those He called, He also justified, and those He justified, He also glorified. That is the order of salvation according to Paul. Yung kanyang pinili, kanyang tatawagin, yung kanyang tinawag, pinawalang sala, yung pinawalang sala, luluwalhatiin pagdating ng araw. Amen? So, anong application? When God opens the heart, He also opens the hands and the home. Imposible mga kapatid na ang binago ng Diyos na puso mananatiling maramot, mananatiling sakim. Ang tunay na binagong puso, bubuksan ng palad, bubuksan ng tahanan, at i-offer ito para sa mga lingkod ng Diyos. True conversion always bears fruit. Saan? In service, in generosity, and in love. Amen? So bilang conclusion mga kapatid, Lydia's conversion is not a story of coincidence. The conversion of Lydia is a story of divine sovereignty. Makikita natin, God directed the mission. The call of Macedonia is a call of God to go to mission and preach His words. But it is God who prepared the heart.
Yung tawag ng Macedonian man kay Paul ay gawain ng Diyos para tumungo sila sa misyon, at ang Diyos din naman ang naghanda ng babagsakan ng salita na yon, ang puso ni Lydia. At nung naihanda na ng Diyos ang puso ni Lydia, binuksan niya ito, ang Diyos din ang nagbigay ng pananampalataya. At nung nagkaroon na ng pananampalataya si Lydia, ang Diyos din ang nag-produce ng bunga sa puso niya. Kaya dahil doon, ito ang deklarasyon ni Jonah sa Jonah chapter 2 verse 9. From beginning to end, salvation is of the Lord. Amen? So bilang tugon, let us therefore give all glory to God who still opens hearts today. And as we share the gospel, let us remember, the same Lord who opened Lydia's heart is still opening hearts through His Word and Spirit. Can we say amen? Mga kapatid, sana po maging malinaw sa inyo ang aral na ito. Ito ang magtatanggal ng kayabangan sa ating mga sarili. At aaminin natin tayo naligtas sa biyaya ng Diyos. Hindi dahil pinatanggap ka nung pastor at ikaw ang nagpasya sa iyong pagtanggap. Ubod ng laking kayabangan yon dahil sa ating mga sarili na hindi sa pamamagitan ng Diyos, wala tayong magagawang kakayahang tumanggap dahil tayo'y mga dedo sa ating mga kasalanan. Kaya sawayin niyo yung pastor ninyo, kahit pa dating general yan o obispo yan, na magtuturo na yung iyong pasya ang magiging daan para ka ma-born again. Hindi iyon totoo. Kaya yung mga pastor na may mga pamimilit pa, mga pastor na mga gagamitin yung mga musika, nakakalungkot na tugtog, tapos sasabihin, kaya niyong tanggapin, buksan niyo puso niyo sa Diyos. Kailan mangyayari yun? Buksan niyo puso niyo sa Diyos, papasukin mo si Jesus sa puso mo, tapos ikaw na paniwala na ikaw ang nagbukas ng puso mo, pinatuloy mo si Jesus. Kayabangang malaki yun. Dahil kung si Lydia tatanungin natin, Lydia, paano ka naligtas? Ang sasabihin ni Lydia, God opened my heart. Kung ako masusunod, I don't want it to open. Yes, I am a worshiper of God, but I don't know God. But God opened my heart. Ganun po yun, mga kapatid. Kaya bilang reflection question sa pag-aaral, how does Lydia's story show that salvation is God's work, not ours? Pinakikita doon na hindi natin kayang buksan ang puso natin. At kailanman di natin gagawin dahil ang tao nakakiling sa masama. Second, how should God's sovereignty in salvation encourage us in evangelism? And what evidence of God's work can others see in your life since He opened your heart? And how can your home and resources become instruments for the gospel like Lydia's? Meron pong isang magandang bagay dito na gusto kong idagdag, baka makatulong pa. Nang si Lydia na convert, binuksan niya ang bahay niya para maging unang lugar ng pagtitipon ng mga mananampalataya sa Pilipos. The first house church, Bible study group na buksan sa bahay ni Lydia. Kaya napakapalad ng mga mangangaral kapag merong mga taong katulad ni Lydia na binubuksan ng Diyos ang puso at ipinapagamit ang kanilang mga tahanan para pagdausan ng mga pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya kapatid, if at one point your house, your home,
ay nagamit para sa pangangaral at pag-aaral ng salita ng Diyos, palatandaan lang yan na ang Diyos ang nagbukas ng inyong mga puso. Amen? So I hope na pagpala tayo ng mensaheng ito ngayong umaga, tayo po'y dumulog sa Panginoon sa isang panalangin. Our sovereign Lord, our Father, we thank you that you open hearts that were once close to your truth. Thank you, Lord, for your mercy that reach us through Christ. Help us, O Lord, to trust in your power to save, to share your word faithfully, and to live lives that bring glory to your holy name. Father, may we, like Lydia, respond with faith, with obedience and generosity, and giving all praise to you, who chose us before the foundation of the world. Lord, I pray for my brothers and sisters who are tuning in right now sa broadcast na ito. Grant them your blessings. Guide them, O Lord, and continue to let them grow in their faith. This we ask in Jesus' mighty name. Amen and amen. Pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos, mga minamahal kong mga kapatid. Happy weekend sa inyo. Ingatan tayo ng Panginoon at patuloy na sumagana ang biyaya ng Diyos sa inyong mga buhay. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.